Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo'y natitipon sa banal na pagdiriwang ng banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maging karapat-dapat nawa tayo sa banal pagdiriwang na ito sapagat ito dakilang pananahan ng Diyos sa piling natin na tayo nagkakaisa ng isisang pintig ng pagtahak sa matuwid na buhay alang-alang sa aral ng mabuting balita. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awa, ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nila ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y Kaniyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon, para gantimpalaan ang mga banal. Magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang namamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at mawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupuriin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupuriin ang dakilang poon natin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupuriin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid.
Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Palagi kong pupuriin ang dakilang poon natin. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo. Ipaganda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Gayun din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Medyo malalim ang dating na ating mabuting balita sapagkat sa kultura ng mga Hudyo nung araw may mga alipin at ang Panginoon, di ba? Kaya ibig sabihin talagang dapat pagsilbihan ng ang Panginoon at siya ang ama ng tahanan na talagang abala sa maraming bagay. Itong alipin naman ay madalas sa mga bukid at sila nagtatrabaho kung ano inuutos sa kanila ng Panginoon. Hindi lamang yung abala pa rin sila kung ano dapat nilang gawin sa bahay, lalong-lalo na sa pag umaalis sa kanilang Panginoon at maraming pinupuntahan lalong-lalo kung sila ang Panginoon ay naimbita sa sangkasalang hindi nila alam kung kailan babalik ang kanilang Panginoon. Kaya maghihintay sila at magpupuyat sila sa pagdating ng Panginoon at dapat ay buksan kaagad ang pintuan sa kanilang pagdating. Naku, napakaraming kwento sa ating mabuting balita na talagang ang pagsisilbi sa Panginoon, dala ng kanilang kultura o kabihasnan ay gayon. Kaya itong ating mabuting balita ay dito ulit tinutukoy ng ating Panginoon. Kaya meron siyang ibinibigay na talagang kakaiba sa lahat. Halimbawa, itong kwento sa ating mabuting balita, halimbawa galing sa bukid ng pastol kaya o nagbungkal ng lupa at pagkatapos ng buong maghapon ng pagtatrabaho, pag-uwi pa, ay pagsisilbihan pa niya ang Panginoon. Pero ang mangyayari, sabihin ng Panginoon doon sa kanyang alipin, halika, pumasok ka at magpahinga ka o magbihis ka muna pagkatapos ay ito naman Panginoon ay maglalagay ng bigkis para makapagtrabaho, para pagsilbihan ang alipin. Nako, hindi mangyayari yan na talagang anuman ang mangyari. Hindi talagang mangyayari mga bagay na yan na pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho nitong alipin ay siya pa ang pagsisilbihan ng kanyang Panginoon. Nakatatawa yan, nakatutuwa at hindi ganyan na nangyayari. Pero sa Panginoon natin, sabihin, sa Kristo na nagpapahayag ng itong talinghaga, there is always a possibility of this drastic change. Bakit ang hindi? Di ba? Kahit na ito'y labag sa kultura na tagahindo kinagawian, bakit ang hindi? Magagawa din ito na
Itinataas ng ating Panginoon Kristo ang antas ng pagsisilbihan, ang paglilingkuran sa isa na walang pinipiling kung sino ang mataas, kung sino sa ilalim ng kanyang panungkulan. Hindula ito sa diwa ng hierarchy. Kailangan mataas, kailangan paglingkuran. Pero ang pahayag ng ating Yesu Kristo, wag ang hindi kayo maglilingkuran sa isaw na walang batayan, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Walang ibang mababatayan na yan, ganyan ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ang Diyos ay nagsisilbi rin sa atin, gumagawa pa rin para sa ating kapakanan. Ang Diyos, ikangay sa lingwahe ng ating Yesu Kristo, ang Diyos ay nagtatrabaho para sa atin. Kaya sasabihin ni Kristo, ako din na nagtatrabaho. Kung ang Ama ay nagtatrabaho para sa sangnilika, ako din ay magtatrabaho sapagkat alam ko na ang trabahong ginagawa ng Diyos ay para sa akin, para sa lahat, para sa sangnilika. Kaya ganito ng papahayag na ating Panginoon Kristo na talagang isang kabaliwan sa sabihin ng mga tao sapagkat meron kong alipin, yan ay kategoryang maglilingkod siya palagi anuman ang inutos, masisay hirap na hirap sa kagagawa sa bukid at pagkatapos sa maghapon na sa intang araw sa hapon, pagsisilbihan pa rin niya ko. Iyan ang talagang kategorya. Pero sa ating Panginoon Kristo, binibigyan niya ng kahulugan. Ano ang diwa ng paglilingkuran kung ito'y nakabatay, kung sino ang talagang tinitignan, tinitingala, at kung sino ang dapat pagsilbihan sapagkat siya ay mataas ang uri ng kanyang pagkatao at ako'y abang alipin lamang na dapat maglingkod. Ito ang ating Panginoon Kristo, ginanap niya ang kanyang dakilang paglilingkod. Oo nga siya kinikilala ng mga tao na isang butihing guro. Oo nga't ang kanyang pagmamahal ay gayon na lamang hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Sa kanyang muling pagkabuhay, doon iminulat ni Kristo ang lahat-lahat ng kanyang naging paksa ng kanyang aral, lahat-lahat ng kanyang naging karanasan, lahat-lahat ng kanyang mga itinuro upang sabihin, yan ang Diyos na naglilingkod sa atin, upang sabihin din naman sa atin ito ang dapat na ating kalalagayan. Huwag ang hindi kayo maglilingkuran sa isa sa ngalan na ating dakilang tagapaglingkod na ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo na hanggang sa krus ay naglingkod sa sambayanan. At upang paglilingkurang ito ay nagiging makadiyos na layunin sa buhay ng tao, upang ang paglilingkuran ito ay maging karapat-dapat sa pagtugon natin sa pag-ibig ng Diyos. At ang paglilingkuran na ito ay walang hinihintay na ano pamang kapalit. Kaya ating tingnan maigi ang diwa ng paglilingkuran sa isa. Kaya sabihin na, is it an authentic way of doing our service to others in the name of our Lord Jesus Christ? Ito ba talagang may kahulugan at kahalagahan na gaganapin natin sa buhay na ito upang sabihin hindi ako naghihintay na ano pa mang kapalit na aking ibinigay na paglilingkod kay palay sa ngalan ni Kristo na naglingkod sa ngalan ng Diyos sa kanyang dakilang pagmamahal na hanggang ngayon paglilingkuran tayo. Bakit hindi natin ganapin ito at ito'y maging tugon natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Halina at tumugon tayo sa paanyaya ng Diyos upang lalo nating makita ang kanyang nilalandas para sa kapakanan ng ating buhay, lalong-lalo na sa larangan ng ating paglilingkuran. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa lipunan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga tapat na yumao, naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gandipala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Heto, tatas natin ating mga kahilingan at upang lalo nating makita ang diwa ng Diyos sa buhay natin. Sa patuloy ugnayang buhay, pakipag-usap natin sa Diyos at ang tugon ng Diyos sa lahat ng ating itong mga kahilingan at upang lahat ng bagay may saayos lalo mula sa larangan ng ating paglilingkuran na may kalinisan ng kalooban, na may pagpapahalaga sa pag-ibig sa Diyos at may kinalaman ito sa dangal ng ating pagkatao natin sa mga pangyariang Diyos na dumudulog tayo. Kaya heto ngayon at pinapayag natin ang lahat nating mga kahilingan, punong-puno ng lahat na mapagpala niyang pag-aaruga. Ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sarili ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhati. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kahit inihalin namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Pagpapahalaga sa buhay, pananagutan at paglilingkuran ng ginagawad ng Diyos sa kanyang mapagpalang pag-aaruga. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa sa lupa para ng sa langit, bigyan
kakanin sa araw-araw. Namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo. Tunghayan natin ang ating Panginoong Heso Kristo, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Isabel ng Ugaria. O kaibig-ibig na Santa Isabel, minamahal at masunuring alipin ng Diyos, itinalaga kang kaibigan ng aming kaluluwa sa langit upang lalo kaming maging karapat-dapat tanggapin ni Jesus. Igawad mo sa amin mula sa kaitaasan ng kalangitan ang iyong magiliw na pagtingin habang kami ay naririto sa daigdig. Hilumin mo ang pinakamalalim na sugat ng aming kahinaan, at sa kasalukuyang panahon, laganap ang kahalayan at kasamaan at mga nanlalamig sa pananampalataya sa Diyos.
Dumudulog kami sa iyo ng buong pagtitiwala sa hangaring makamit namin mula sa Panginoon ang linaw ng pag-iisip at tapang ng loob na sumunod sa kanyang banal na kalooban at magkamit ng kapanghinaang walang hanggan. Amen. Santa Isabel ng Ugaria, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Panginoon naming Diyos, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kami na nanalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan at kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman o Panginoon ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Sa munang patalastas, mga kapanalig, natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento at sa ating pong pagtatanod at sa ating kalakipang ating pong mga panalangin. At sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas sa ating pong banal na misa. Saluda, Christus dia, Veceli pat visos Deum, bella premum hostilia, narobur fet auxilium, unit in
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, halina at kami magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Cantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensu defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti pabur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, praestetiste eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis ab sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribui quesimus, id nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at Purihin tao ang namang ngalan ni Jesus. totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis ni
kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-sinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.